Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Hindi mo na mabawi yan kasi nandun na yan. Paano mo pa pababalikin dito yan? Wala na sa jurisdiction ng Korte Suprema yan. Kaya sa tingin ko, ito yung aking pananaw lamang bilang isang mamamayang Pilipino. Yung discussion ng Supreme Court o yung sinabi ng Supreme Court pala, yung parang inilabas na guideline ng Supreme Court about extradition, kaya hindi binanggit doon si Pangulong Duterte kasi para bagang kung sasabihin pa nila na illegal yung sinabi yung ginawa kay Pangulong Duterte, wala rin naman silang magagawa. Kasi wala na sa jurisdiction ng Pilipinas yan. So, para bagang wala nang saysay kung sasabihin pa nilang ganon, di ba? Ay, gayon pa man, yung mga susunod, malaking naong bagay yung binigay o yung sinabi ng Supreme Court. Ang tanong, gagawin kaya, magre-risk kaya itong demonyong gobyerno na ito na ulitin yung ginawa nilang kademonyuhan noon? O hindi na nila uulitin ito dahil naglabas na Supreme Court ng guidelines sa pag-extradite? Hindi natin alam. Pero gayon pa man, tingnan natin ng mga kaganapan kasi nakakagulat eh. Ito kung papansinin ninyo, with all the issue of corruption, with all the issue of flood control project na tinutumbok na unti-unti si Marcos, unti-unti na lumalabas at nalilink sa Malacanang ang issue ng flood control, unti-unti rin silang naglalabas ng kung ano-anong issue. At ngayon, sa tingin ko, isa sa pinakamabigat na issue ngayon kasi laman siya ng lahat ng media, di ba? Ang focus ng media kay Bato. Tang-inang yan, nagkabaha-baha na, ang focus pa rin ng mga media kay Bato. Akala mo naman, may kapangyarihan pa si Bato ngayon para sabihin na natin mag-implement ng Tokhang. I mean, okay sana kung si Bato pa ang PNP chief. O maaring mag-focus tayo doon kasi kung pinagbibintangan ninyo na gumawa ng EJK at baka magpatuloy. Wala na ho Hindi naman na PNP chief si Bato. So, malabo na yung sinasabi nila magpatuloy. So, in other words, walang urgency yung i-discuss yung kay Bato. Ang urgent ay itong matter ng flood control. Bakit to kanyo? Kasi mayat-maya ang bagyo. Hindi yun natigil ang bagyo. Diba? So, ibig sabihin, kailangan talagang tumbukin kung sino ang pinakamisala dito sa issue ng flood control. Tandaan ho natin, mga kababayan, kung bakit naungkat tong putang inang flood control na ito. Alam nyo kung bakit? Nagsimula yan sa pagyayabang ng presidente ng Pilipinas na si Marcos that sinabi niyang 5,500 flood control. Tapos, langit na mismo ang nagpahiya sa kanya kinabukasan. Dahil sa kalagitnaan ng pagyayabang niya na may flood control na 5,500, kinabukasan binagyo, bumaha. Doon pala makikita mo na may galaw na ho talaga ang langit para patunayan na, kayo ay mga kurap, wag kayo, umayos na kayo. Di ba? Tapos ngayon, siya pa ang may karapatang magalit. Nung nagalit daw si Governor Pam ng Cebu, sabi niya, ganyan din na nararamdaman ng presidente. Gago! Alam mo, una-una, wala sa local government ang solusyon.
Kasi ang project, ang mga proyekto, nanggagaling po yan sa national. Alam naman natin lalong-lalo na si Governor Pam, oposisyon yan, maka Duterte yan. Imposibleng suportahan yan ng national government. Pero yung sasabihin mong nagagalit ka, ay isang malaking katarantaduhan yon para sa presidente. Kasi si Pam, magagalit siya kasi wala siyang magawa. Umaasa na lang siya sa national government. Ikaw, presidente, may hawak na national government, magagalit ka? Ikaw ang may kapangyarihan na magsaayos ng Pilipinas. Nasa iyo ang execution, kaya nga executive ka Nasa iyo ang DPWH. Nasa iyo ang lahat ng budget. Tapos magagalit ka. Anong pakialam namin sa galit mong animal ka? Di ba? In totoo, anong pakialam namin dyan kung galit ka? Ang kailangan namin, action mo. Hindi yung emosyon mo. Anong pakialam namin sa emosyon mo? Magalit ka, galit ako. Ano ka, sinto-sinto? Nagagalit ka sa katarantaduhan ng ahensya mo? Alam mo yun, magalit ka kung yung galit kasi may isang hindi tumupad ng kanilang gawain na hindi mo kontrolado. Pero kontrolado mo yan, nagagalit ka. Magalit ka sa sarili mo. Di ba? Pagsabihan mo yung sarili mo. Tapos ngayon, biglang ang issue na ay si Bato. Ang lahat ng laman ng social media, lahat ng media, si Bato ang focus. Hindi uma-attend. Hindi pumupunta sa session si Bato. Wala sa Senado si Bato. Bato. Bato kayo talaga. O ito ha. Panoorin nyo ito. Tingnan natin at reactionan natin ito. Pareho sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo. Pareho. Ibig sabihin, kikidnapin din. Kikidnapin din daw. Inamin. Hindi kasi ang opinion namin, kinidnap si Pangulong Duterte, hindi dumaan sa tamang proseso. Mantakin mo, hindi dumaan sa sarili nating korte. In-implement nyo ang isang warrant na wala na sa jurisdiction ng Pilipinas. Putang inang batas yan. Wala na yan Paso na yung batas na yan. Hindi na tayo sa ilalim ng ICC, pero in-implement ninyo. Ang tawag diyang kidnapping. Di ba? Halimbawa lamang, Maynila, meron silang ordinansa. O by the way doon sa mga nagrereklamo ng ordinansa tungkol doon sa balaklava, bawal na magsuot ng balaklava tsaka helmet daw. Mali ang inyong intindi. Panoorin nyo yung paliwanag nung isang vlogger dyan na in-interview niya yung head ng kapulisan. Alina doon. Bawal ang makasuot ng helmet at balaklava. Yung balaklava yung parang ninja, di ba? Yung sinusuot para hindi bumaho yung helmet. Bawal ang nakasuot na ganon pag bumaba ka na ng motor. Nagigets ninyo? Kasi may mga nagagalit, ba't ganyan si Isko, ganito, bakit yung hindi po, ang pinagbabawal po doon, pag bumaba ka na ng motor, dapat tanggalin mo na yung helmet mo, tanggalin mo na yung balaklava mo. Sa totoo lang, may mga pasaway kasi talagang ganyan. Tamad. Papasok, ako nga may sinisita ako Papasok ng convenience store, naka-helmet, putang inang yan, gago ka ba? Kung hold upin mo. Kaya doon, pinagbawal na yan. O di kaya yung kahit tanggalin yung helmet, nakabalaklava, kasi tinatamad tanggalin yung balaklava. Kasi sa totoo lang, honestly, nakakatamad naman talaga. Bilang rider, kahit ako, tinatamad na ako minsan dahil magsusot ka ng balaklava, ang hirap-hirap, tapos susot mo yung helmet, di ba? Kaya lang, for the safety ng Maynila, ang ginawa nila, gumawa silang ordinansa na kailangan tanggalin mo pag bumaba ka na. Kasi ang batas, sinasabi lang, magsuot ka ng helmet pag magmumotor ka. Pero pag baba mo ng motor, pagbaba mo, hindi ka pwedeng tumayo-tayo doon na naka-helmet. Tapos nakabalaklava. Bawal na yun ngayon sa Maynila. Kailangan tanggalin mo na. Diba? Anong punto ko dito? Ganire. Halimbawa lamang, isang parte, o kunwari,
First District of Caloocan. First District of Caloocan ay naging Maynila na. Sinakop na kunwari ng Maynila. Tapos nagkaroon ng ordinansa ang Maynila na sinasabing, pag bumaba kayo ng motor, kailangan tanggalin ang helmet at saka yung balaklava. Di ba? Papatupad ngayon. Kasi, halimbawa lamang po ito yung First District ng Caloocan, nasa ilalim na ng Maynila. Halimbawa lang. Tapos, biglang nagkaroon ng desisyon ng kung anumang korte at sinasabing, yung First District ng Caloocan ay ibabalik na sa Caloocan. Wala na sa jurisdiction ng Maynila. Halimbawa lang, may ganong desisyon ng korte. So, ibig sabihin, balik na ngayon ang mga ordinansa ng First District doon sa ginawa ng ordinansa ng Caloocan Local Government. Therefore, kung merong batas na anti-balaklava o anti-helmet law na pinatutupad ng Maynila, halimbawa lang, yung pagbaba mo, kailangan tanggalin mo. Hindi mo na ngayon pwedeng ipatupad doon sa First District ng Caloocan. Bakit, kanyo? Kasi nga, hindi na sakop ng Maynila. Tama, mali? Sagot lang, simpleng-simple. Tama, mali? Di ba? Halimbawa lang, kung merong anti-karaoke, hindi ko alam kung may ganun, Kunwari may anti-karaoke bill ordinance ang Maynila na hanggang alas 10 lang pwede mag-karaoke at magsisigaw dyan. Ngayon, since wala na yung First District ng Caloocan, napunta na sa Caloocan, hindi na ngayon sa Maynila, hindi mo pwedeng ipatupad yung ordinansa na yon doon sa dati mong nasasakupan. Tama, mali? Di ba? Ganon din po kasimple yung sa ICC. Hindi na tayo nasa ilalim ng ICC. Tama, mali? Bakit may patutupad yan? Bakit mo ipatutupad? Simpleng-simple lang di ba? Bakit nyo ipatutupad dyan ngayon kay Bato? Ginago nyo na nga si Pangulong Duterte, gagaguhin nyo pa si Bato uli. Sa kabila ng paglabas ng Supreme Court ng guidelines to how to extradite. Di ba? Ngayon, eto na naman kayo. Sasabihin nyo kung ano yung ginawa namin kay Duterte, ganun din ang gagawin namin kay Bato. Yan ang sinasabi ngayon nitong sekretary ng DILG, nagkataon si Rimulya. Bakit ang mga Rimulya sablay talaga? No? Hindi Ang tagal-tagal na niya sa Cavite, wala naman nangyari sa Cavite, gulo-gulo pa rin wag niyo sabihin, ang dami kong kaibigan dyan sa Cavite. Sabi nila dyan, dami pa ring adik dyan. Ang dami pa ring kamote rider. Hindi ako nagsasabi sa akin yung mga taga Cavite ang dami pa ring sugalan daw dyan. Kayo magpapatunay. Pero ang tagal na nasa ilalim ng Rimulya yan. Anyari? Duterte ang gagawin kay Senador Bato de la Rosa sakaling isyuhan siya ng arrest warrant ng ICC. Ayon yan sa Department of the Interior and Local Government. Bagaman, wala pa silang nakikitang warrant sa ngayon. Nakatutok si Mark Salazar. Pangalawang araw ngayon na wala sa sesyon ng Senado. Si Senador Ron Atat na atat ng media, Talagang pukpok silang pukpok na wala sa session si Bato. Bato de la Rosa. Sa gitna ito ng ugong ng warrant of arrest laban sa kanya ng International Criminal Court. Kasi simpleng-simple lang naman Kung ikaw kikidnapin, sisipot ka pa ba? Di ba? Kung ikaw ay kikidnapin, at unang-una, wala tayong tiwala sa justice dito sa Pilipinas. Hindi sa korte Ang sinasabi natin yung magpapatupad ng batas. Walang tamang ulirat yung nagpapatupad ng batas Sana kung nasa ulirat yun, meron tayong habol. O ICC. Maging kasamahan niya sa minority, hindi alam kung nasaan siya. Hindi ko na tinatanong, mas maigi na, di ba? Yun. Hindi naman sasabihin at ayoko rin malaman. Yun. Ang asawa ni Senador De La Rosa ang nakausap raw ni Senator Amy Marcos. Kabadong-kabado raw sa sinasabing warrant of arrest laban sa asawa.
Wala ako narinig kay Senator Bato. Si Nancy de la Rosa na lang nagte-text eh. Sanay na sanay yan eh. Talagang asawa ng pulis. Pero ganun pa man, takot na takot. At kabang-kaba, nananawagan, natulungan sana sila na kahit papano may due process, may hustisya, may soberanya ng Pilipinas. Hanggang ngayon, kahit si DILG Secretary John Vic Remulla, hindi pa rin nakikita ang warrant of arrest na ibinunyag ng kanyang kapatid, si Ombudsman Crispin Remulla. Pinakita na ba sa inyo ni Ombudsman Remulla Hindi yung po. kopya? Hindi po, sa telepono Tingnan ninyo itong mga sagot niya, ha? kami nag-uusap. Ang sinabi niya sa akin, nakuha niya ang electronic company from a third source. Third So, source. Galing sa third source. Ang gulo, no? Mantakin mo. Nag-announce ka, nagkagulo ang Pilipinas, lalong-lalo na yung mga medyang atat na atat ipakulo si Bato, na nanggagaling lamang sa third source. Hindi talaga direkta. hindi po galing sa ICC. Okay. But in form and in function, mukha siyang official. But as far as we are concerned kasi, basta nasa national security apparatus ka, dapat actionable document. Yun nga po. And yung, Dapat dumating Dapat may talaga. hard copy. yung no? hawak ng kapatid Opo. po ninyo, hindi pa masasabing actionable document yon. Hindi pa po. Pero sabi ni Remulla, parehong Mantakin mo yun, no? Inang yan. Hindi, kita mo yan, ha? Hindi pa actionable. Ito, yung hawak ng kapatid po ninyo, hindi pa masasabing actionable document yun. Hindi pa po. Wala kang copy, di ba? Wala. So ano talaga yan? Copy, Yung no? hawak ng kapatid Opo. po ninyo, hindi pa masasabing actionable document yon. Hindi pa po. Pero sabi ni Remulla, parehong latag lang ang gagawin kay De La Rosa kung paano inaresto noon si dating Pangulong Rodrigo Duterte basta may papel na. Yung kay dating Pangulo po, may proper channels po yun. Ako po mismo, nakakuha po ako ng copy ng official Opo. na warrant of arrest through Interpol. Aha. In this case, wala po kami nakukuha. Hindi po dumarating sa Department of Justice. So, I cannot comment on a Parang lasing ito na magsalita. Ano? Talay. non-entity. So, hintayin po natin dumating bago ko mag-comment po. Kung may warrant, ilabas. Kung walang warrant, tumahimik na Ayaw! kayo. Kung walang warrant, shut up! Diba? Yun lang naman, tama naman yun si Amy. Alam mo, dito lang tumama si Amy, ha? Mantakin mo, tama naman kasi yun, mga kababayan. Pagka wala, tumahimik na. Shut up! Pero pag meron, doon lang magsalita. Epal kasi masyado eh. Nanan ninyo kami. Ano ba naman pananakot ng ginagawa yan? Sa social media naman naglatag ng argumento ang abogado ni De La Rosa. Sabi ni Attorney Israelito Torion, Ayan. kung RA 9851 o yung batas na nagtatali sa atin sa international humanitarian law ang gagamitin para isuko sa ICC si De La Rosa, bitin ang batas dahil wala pa raw itong implementing rules and regulation. Maliban kay De La Rosa, isa pang inaabangan sa Senado ang pagpapatuloy ng Blue Ribbon Committee investigation sa Biyernes. Base raw sa impormasyong nakuha ni Senadora Marcos, may mga testigo raw na aatras sa kanilang testimonya. Naku po, patay tayo dyan. Atras sa testimony. Naku po, patay ka. Sino naman kaya ito? Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Nako, patay tayo dyan. Isa-isa yan Nako po. na biglang babaliktad dahil premature, tinakot ang pamilya at halos tinutukan ang asawa at anak. Nako, Nang ano tanong- tinutok dyan? Delicates yun. Ano kaya yung tinutok? Kung sino ito, Alam na ninyo De, pero nakakatakot yun, ha? Mantakin mo, ha? Tinutukan daw na yung pamilya. Tinakot. Nung tinanong, hindi kasi ito doon sa isang interview, pinangalanan niya na eh. kung sino yung pinakamatindi ang testimonya. ano na, tara na. tinakot ay kay Gutesa, kay Orly Gutesa. O basta, Oh, yun na basta. yun. Yun na yun. Abangan na lang ang susunod na kabanata. Oo, wag na kayo nang si Orly Yun na yun. Wag nang marami bagang
sat-sat, yun na yun eh. Tessa ang nagpakilalang dating Marines na nagsabing nagdala raw mismo ng pera na tinawag niyang basura kina dating Congressman Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatut. Yun na. Ay, nako. Ang linaw po nyo, mga kababayan. Naku po, ah. Ay, nako. Anyway, yan na nga po ang nangyayari sa ating issue patungkol dito kay Bato. Ito, pakinggan pa po natin ito isang news. Maganda rin ko kasi ito eh. Nanindigan ng kampo ni Senator Bato de la Rosa na hindi siya pwedeng isuko ng gobyerno sa International Criminal Court o ICC. Sa gitna ng balibalitang pinaaresto na siya. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, sabi ng DOJ kahapon, pwedeng isuko sa ICC si Senator de la Rosa. Ano naman ang sabi ng kanyang kampo? Gigigiit ng kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa, walang legal na basihan ang gobyerno ng Pilipinas na isuko ang isang Pilipino sa International Tribunal tulad ng International Criminal Court. Himayin lang natin, Gigi, no, kahapon sinabi ng Department of Justice na may dalawang options na pwedeng gawin kay Senator de la Rosa. Una ay isuko siya sa ICC at ang pangalawa ay isailalim siya sa tinatawag na extradition. Ang dalawang options daw na ito ay nakasaad sa Republic Act 9851 o yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Ito ngayon ang kine-question ng kampo ni De La Rosa, Gigi. Ayon sa abogado ng senador na si Atty. Israelito Torion, hindi pwedeng igiit ng DOJ ang Republic Act 9851. Hindi raw kasi itong maituturing na self-executing dahil wala itong Implementing Rules and Regulations o IRR na dapat sana'y nagdedetalye sa proseso ng pagsuko. Kumbaga, Gigi, ang sinasabi ng kampo ni Senator De La Rosa ay gray area ito. Kaya naman kung isusuko raw ng gobyerno sa ICC ang senador ay maituturing ito na unconstitutional. Dagdag pa ni Atty. Torion, pagkait sa kalayaan ng isang akusado sa dayuhan, ang pagsuko ng isang akusado sa dayuhan o international court dahil lalabas daw ito sa jurisdiksyon ng mga korte sa Pilipinas. Kung matatandaan ninyo ay matapos nga arestuhin ng ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso ay naghain ng petisyon sina Duterte at Senator De La Rosa sa Korte Suprema para nga ipatigil ang kooperasyon ng pamahalaan sa ICC dahil wala raw itong sapat na legal na basihan. Parehong argumento rin ang ginagamit ng kampo ni Senator De La Rosa ngayon. Pero Gigi, nauna nang iginiit ni Chief State Counsel Dennis Chan na maituturing na self-executing ang probisyon ng ating batas at hindi na raw kailangan pang aksyonan ng Kongreso. Gigi? At Camille, mababang legal na usapin yan, no? Pero may impormasyon na ba kung nasaan si Senator De La Rosa? Grabe, no? Natawa ako dun. Alam niyo kung bakit? Ang haba nung sinabi nung reporter about the argument of Atty. Torion regarding doon sa wala pang IRR, implementing rules, di ba? Kung papaano yung extradition, kung papaano yung batas na yon ay papatupad. Kasi ganun yun eh. Halimbawa, di ba? Yung anti-dynasty law, batas na yan eh. Pero bakit hindi may patupad? Kasi wala pang implementing rules. Ganon din ito. Wala pang implementing rules po ito. So hindi pa ho alam paano ito ipatutupad. Matinding usapin po 'yun. Pero ang follow-up question ng reporter, asan si Bato? Hindi ba pansinin niyo, asan si Bato? Ba't hindi mo sana finalo up mo yung kung gano'n, ano pala ang magiging basihan ng DOJ para arestuhin si Bato? Sana gano'n eh. Wala eh. Ang tanong, asan si Bato? Halatang this is a optics lang na para bagang ipitin natin si Bato, idiin natin na hindi hanggang tinan mo palalabasin, nagtatago na si Bato tumatakas sa batas, tapos magkakaroon na ng argument dyan that fleeing is an act of guilt. Alam mo yung mga gano'n na, para bagang pag-usapan natin si Bato, mawala na doon sa issue ng flood control.
Gigi, no-show pa rin ngayon si Senator De La Rosa kahit nga nagpatuloy na itong sesyon. Pero inaasahan na sasalang itong si Senator Bato sa plenary debates ng budget ng Department of National Defense sa susunod na linggo. Kaya naman yan yung aabangan natin, Gigi, no, kung magpapakita na ito si Senator Bato. Nauna na nga rin sinabi ni Senate President Tito Soto na hindi nga niya hahayaan na maaresto sa loob ng Senado ang sino mang senador. Oo, pero pag sa labas na daw siya. Yun ang sinasabi niya. Oo. Yun ang sinasabi niya. Pag sa labas na daw siya. Di rin daw kailangan na magsabi ang isang senador kung a-absent siya sa sesyon. Huling nakita si Senator De La Rosa na namibigay ng tulong sa mga apektado ng Bagyong Tinyo sa Cebu noong nakaraang linggo. Gigi? At may pahayag na ba ng suporta kay Senator De La Rosa yung ibang mga senador? Oo, Gigi, rumespak nga dyan si Senator Amy Marcos para kay Senator Bato. Pinuna ni Senator Amy si Ombudsman Boying Remulla dahil panay raw ang pananakot niya kay De La Rosa. Si Remulla ang unang nagkabas sa media ng impormasyon na ipinaaresto na umano ng ICC si Senator Bato. At kahapon, Gigi,